Kilalanin natin sina Mary at Martha. Magkapatid at mga kaibigan ni Jesus at kapatid ni Lazarus na kilala rin sa kanilang malalim na pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Isa'y nakatuon sa pakikinig at pagninilay sa mga salita ni Jesus. Habang ang isa'y abala sa paglilingkod at pagtulong sa kanilang tahanan. Sa kanilang kwento, makikita natin kung paano ang tunay na debosyon ay nakikita sa parehong puso at gawa. Halina't samahan kami at damhin ang inspirasyon mula sa kanilang pagmamahal, pananampalataya, at matibay na ugnayan kay Jesus. Dito lang sa Babae Naman. Ang relasyon ni Martha at Maria na inilahad sa Ebanghelyo ni Lucas ay itinuturong palatandaan ng rivalry o hidwaan sa pagitan ng magkapatid. Nagkaroon nga ba talaga ng hidwaan sa pagitan ng magkakapatid na babae o ang di umanong sinasabing sibling rivalry ay likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga mambabasa? Sa episode natin ngayong gabi, sa Babae Naman mula sa Bagong Tipan natin ngayon, nais kong talakayin si Martha at ang kanyang pagpapatuloy kay Jesus. May ihahanda din kami isa pang episode na tatalakay naman sa pananampalataya ni Maria at Martha. Saan nagmula ang isipang may hidwaan ang magkapatid? Balikan natin ang kwento ng magkapatid na sinalaysay sa atin ni Lucas sa kanyang Ebanghelyo, Kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Basahin ko to sa inyo. Dumalaw si Jesus kina Martha at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang simple at maikling kwento ay binubuo ng 5 talata lamang. Dumating sa isang bayan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Tumuloy sila sa tahanan nila Martha na siya namang malugod na tumanggap sa kanila. Si Maria, kapatid ni Martha, ay naupo sa paanan ni Jesus nang makita niyang si Jesus ay akmang magtuturo. Ang magkaibang reaksyon ng magkapatid nang bumisita si Jesus sa kanilang tahanan ang naging pangunahing punto ng argumentong hindi talaga maayos ang relasyon ng magkapatid sapagkat may kompetisyon o inggitan ang magkapatid. Naging abala si Martha sa paghahanda ng makakain nila Jesus. Nang mapansin niyang mag-isa siyang naghahanda, hiniling niya kay Jesus na pagsabihan si Maria. Ito ang kanyang sinabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa?
Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Sinagot siya ni Jesus, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Tapos ang kwento. Para sa atin, simple ang aral na pinararating nito sa atin. Subalit ang simpleng aral ay nagdulot ng negatibong implikasyon. Tinitignan natin na pinupuri ni Jesus si Maria at pinupuna naman niya ang hindi pagbibigay pansin ni Martha sa pagtuturo niya. Kapag ganito ang pangunawa natin sa teksto, na ilalagay tayo sa dilema. Hindi ba pinahahalagahan ni Jesus ang mabuting pagtanggap ni Martha sa kanya at kanyang mga alagad? Di ba sinusulong natin ang radical hospitality sa ating mga simbahan? Tayo na nakabasa ng teksto ay nagugulimihanan sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting pagtanggap sa bisita ay malawakang kaugalian ng mga pagano, Hudyo at Kristiyano. Ito'y pinahahalagahan ng tatlong kultura. Ang mga host o mga nagmamay-ari ng tahanang tutuluyan ay inaasahang magbigay ng pagkain, kanlungan, pasilidad at proteksyon sa mga estrangherong manlalakbay na pinaniniwalaan nilang maaaring mga Diyos na naglalakbay ng palihim. Sa kultura ng mga Griego, si Zeus ay pinagdiriwang na Diyos ng mabuting pagtanggap o bisita o God of Hospitality. Kinikilalang mas mataas ang sibilisasyon ng mga Griego kung ikukumpara sa mga barbarians dahil sa kanilang hospitality. Kalimitan, pinaalam pa na nagbibigay ang host ng mga regalo sa kanyang bisita. Ang gawaing ito'y taliwas sa ating paniniwala na ang mga bisita ang dapat magbigay ng regalo sa kanilang host o sa may-ari ng bahay na tutuluyan. Maraming kwento sa Biblia ang kumikilala sa mabuting pagtanggap sa bisita o hospitality ng mga Hudyo. Ano ba ang tamang pangunawa natin sa sinabi ni Jesus sa hospitality o sa pagtanggap ng bisita ni Martha? Liwanagin ko lang mga friendships. Hindi pinuna ni Jesus ang pagtanggap at paghahanda ni Martha sa kanya at kanyang mga alagad. Hindi minamaliit ni Jesus ang paggawa at pagkilos ni Martha. Sa katunayan, ay pinuri niya ang pagmamalasakit at hospitality sa neighbor ni Good Samaritan. Kaya hindi ka panipaniwala na pinupunan niya ang hospitality ni Martha. Sa talatang 41, ang ating teksto, sinabi ni Jesus, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Friends, hindi ang paglilingkod, paghahanda at pagtanggap sa kanila ang naging problema ni Martha. Kung babalikan natin ang orihinal na salitang Grego na ginamit sa teksto, ito ay periespato, nang ibig sabihin ay nahahatak o nakakaladkad sa iba't ibang direksyon. Dahil sa kanyang pagkaabala sa maraming bagay, si Martha ay nahahatak sa iba't ibang direksyon. Nakaligtaan ni Martha ang pinakamahalagang aspeto ng mabuting pagtanggap o hospitality at ito ay ang panauhin si Jesus. Inakusahan pa niya ang kanyang panauhin na binabaliwala nito ang kanyang pagiging abala sa paghahanda at kapabayaan ng kanyang kapatid na maghanda siya ng nag-iisa. Ito pa, inutusan pa niya si Jesus na sabihan ng kapatid niya na tulungan siya. Kaya lang, ang pagkaabala niya sa mga bagay-bagay na magpapakita ng pinakamagandang pagtanggap na kaya niya ay naging hadlang upang maibigay niya ang kanyang oras, ang kanyang sarili, ang kanyang focus kay Jesus.
ang pag-aalala ni Martha tungkol sa pagpapakita kay Jesus ng pinakamahusay na pagtanggap at pagpapatuloy na kaya niyang ibigay ang pumigil sa kanya na maging tunay na kapiling ni Jesus. Nawalan siya ng pagkakataon para sa isang bagay na kailangan, para sa tunay na pagiging mapagpatuloy. Walang mas dakilang pagiging mapagpatuloy kaysa makinig sa iyong panauhin. Gaano pa kaya kung ang panauhin ay si Jesus? Kaya sinabi ni Jesus na pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pinapahalagahan ni Jesus si Martha at Maria. Iwaksi natin sa isipan natin na maliitin ang kontribusyon ng mga Martha ng ating simbahan dahil pinaniniwalaan nating mas mahalaga ang nag-aaral, nagtuturo o nagsasalita sa pulpito. Si Martha, bilang host, ang punong abala sa pisikal o material na pangangailangan ni Jesus. Kinakatawan niya ang ulirang host. Tinatawag ng ilang Bible scholars na kinakatawan ni Martha ang vita active, the active life. Si Maria sa isang banda ang kumakatawan sa vita contemplativa, the contemplative life. Naupo siya sa paanan ni Jesus bilang isang mag-aaral at nakinig sa kanya. Parehong mahalaga ang active life at contemplative life. Isang kamalian ang tignan na mas mahalaga ang isa kaysa sa isa. Pinaalalahanan ni Jesus si Martha at tayo na mambabasa o makikinig na pinili ni Maria ang mabuti. Sapagkat kinakailangang mag-ugat ang paggawa o pagkilos natin sa ating malalim na pagkakilala kay Jesus. Si Jesus ang una at pangunahin sa ating buhay Kristiyano. Paano natin maipagpapatuloy ang paglilingkod natin kung wala tayong pinaghuhugutang lakas mula sa Panginoong Diyos? Paano tayo magpapatuloy magpakain sa mga nagugutom kung tayo mismo ay hindi nagsisipangain sa salita ng Diyos? Paano natin dapat tignan ang pagiging mapagpatuloy o hospitality ni Martha sa liwanag ng ating paniniwala bilang mga Metodista tungkol sa pagpapatuloy o hospitality? Ang paniniwalang Metodista ay nagbibigay diin sa radikal na pagpapatuloy o radical hospitality na nakaugat sa mga turo ni John Wesley at sa banal na kasulatan. Nangangahulugan ito ng paglikha ng mga puwang na katulad kay Kristo at laging handang tumanggap, paglilingkod sa mga mahihina gaya ng mga may sakit, pagbubuo ng mga ugnayan at paglampas sa pagiging mabait lamang upang mag-alay ng malalim na pagkalinga, empatya at praktikal na tulong. Sinasalamin nitong walang kondisyong pagtanggap ng Diyos at ang pagpalawig ng mabiyayang iyon sa lahat ng tao, lalo na sa mga banyaga at sa mga nasa laylayan ng lipunan. Bilang mga Metodista, ang pagpapatuloy o hospitality ay madalas tinitignan sa dalawang mahalagang aspeto. Balanse ng paggawa at pananampalataya. Kinikilala ng mga Metodista ang halaga ng paglilingkod ni Martha, ang kanyang masigasig na paghahanda. Ngunit binibigyang diin din ng isang bagay na kailangan, ang pakikinig sa salita ng Diyos, gaya ni Maria. Radikal na pagpapatuloy. Sa teolohiyang Metodista, ang hospitality hindi lamang pagpapakain sa kaibigan. Ito ay ang radikal na pagtanggap sa mga estranghero at nangangailangan bilang pakikibahagi sa misyon ni Jesus. Aksyon at kontemplasyon. Ang kwento ni Martha at Maria ay paalala ng ating mga ministeryo at business sa simbahan ay dapat laging nagmumula sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. Ang ginawa ni Maria, pakikinig sa salita ng Diyos, at ang ginawa ni Martha, paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa ay mahalaga sa usaping discipleship. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos at ang paglilingkod sa kapwa ay maihahambing natin sa paghinga, sa paglanghap at sa paglabas ng paghinga.
bago tayo huminga ng palabas, kailangan natin munang lumanghap. Paano tayo makakapaglingkod sa kapwa ng may kabuluhan kung hindi muna natin nalanghap ang diwa ng paglilingkod ni Jesus? Kung tayo naglilingkod ng walang pag-ibig sa Diyos at kapwa, para lamang tayong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Maaring hinahangaan tayo dahil sa ating pagiging aktibo sa simbahan, subalit sa konting pagsubok lamang ay nakikita ang kasinungalingan ng ating paglilingkod. Ang kawalan ng ating pagiging Kristiyano, ang kasalatan ng ating pananampalataya. Kapag naging abala tayo sa mga gawain natin at wala tayong panahong manatili sa presensya ng Diyos at makinig sa Kanyang salita, nagiging balisa, ligalig at problemado tayo. Ang paglilingkod natin ay mababaw, naghahangad ng palakpak at pagkilala ng kapwa, ngunit walang pag-ibig at kasayahan sa may sama ng loob sa iba. Isa ito sa mga napagtanto ko, na maaari tayong maging aktibo sa simbahan, pero maaaring wala tayong sapat na pananampalataya para tanggapin ang mga taong hindi katulad natin. Maaaring abala tayo sa mga gawain sa simbahan, pero wala tayong sapat na pananampalataya para mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya nanatili ang tampuhan, siraan, tsismisan, away at gulo sa loob ng simbahan sa mga miyembro na nakikita nating aktibo naman sa mga gawain sa simbahan. Ang dahilan kaya ay pagkukulang sa sapat na panahon kay Jesus, ang dahilan ng ating pagpapagal sa simbahan. Abangan ninyo, mga friendships, ang panibagong kabanata natin tungkol sa pananampalataya ng magkapatid na Martha at Mary. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Panginoong Diyos, alam namin na marami kaming pagkukulang sa aming pagsasaliksik at pag-aaral ng iyong banal na salita. Alam namin, Panginoon, na kami, yung guilty, na abalang-abala sa mga gawain ng simbahan. Ngunit kapag nasusubok, Panginoon, ay nagkakasala naman kami. Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Naway matuto pa kaming umibig ng mas malalim pa, hindi lamang sa iyo, kundi sa aming kapwa. Naway maging mapasensyoso kami, Panginoon, sa mga nakita naming pagkakamali sa loob ng aming simbahan. At naway, Panginoon, maging tao kaming kagaya ni Martha na marunong tumanggap at kagaya ni Mary na marunong maupo sa paanan ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. We are women. Our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. Our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. Our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and
We are women. A voice. Maraming salamat po sa inyong panonood ng Babae Naman. Abangan ang mga susunod pa na mga episodes tuwing Lunes, alas 6 ng gabi sa Sandmayer UMC Facebook page at YouTube channel. Samantala, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel at pindutin nyo na ang bell button para makasabay namin kayo sa aming mga ganap. Palakpakan naman dyan!